sa mental health. Una sa lahat, Chairman, thank you for ito. Tagawad. Ano po nakakatulong ba sa mental health? Malaki po. Kaya ko po. Dati, experience ko po yan. Talagang, ano po kami, namatay po na nanay ko. Yung mga namin, pinenta po yung bahay namin. Pinenta po yung bahay namin. Ngayon po nangungupa kami. Talagang wala po. Talagang sarili ko, hindi kami makaano. Hindi namin nalaman. Hindi sa amin. Apo, hindi na lang gagawin ng mga punching. Lagi nakasukaw na sa akin yan. Sila po nakatari sa akin ang pinayat magsumba. Kilala ko sila sa suba. Naga pa minsan ka. Okay, tama naman. Malaking sulat talaga sa amin. Salamat! Bago natin ibigay sa contestant number 2, may we have your name? Kindly introduce yourself pa rin para pa rin. Ned Flores po. Ned Flores. 58 na po ako. 58 na po ako. Parang kaya na po ako. Parang may 38 po ako kay Chairman. Nice. Thank you for that. Okay, our second contestant. Si Prissy. Ma'am, introduce yourself. I'm Priscilla Abad. Came from 1925 Pelham Street. I'm 16 today, December 29. Nagulat ka, ma'am. Ma'am, dito po kayo sa harapan. Yeah, separate you from the rest. Question ito. Paano ka nagiging inspirasyon sa iba bilang Miss Zumba? Magandang gabi po sa inyo lahat. Paano po ako nakagaroon ng inspiration ng mga kasuma ko? Feeling na masaya. Hindi na ako makakapagay, overuse na. Lagi kang nagsisilip. Pero lalo na po, nalakas ng katawan, sa ikot ng kemot, at sa ganyan po. Parang mahikayan ko po sila sa Zumba. Magandang magabi po sa inyo lahat. Yes. Welcome, Ma'am Pressy. Palapakan po natin si Ma'am Pressy. Pressy, tama po ba? Pressy. Okay, so gulot muna. And then, but before you answer, you introduce yourself para marinig ng ating mga judges. Introduce yourself now after the... Dito kayo, ma'am. In the middle. Hi, good evening sa lahat. My name is Sonia Villanueva. I'm 59 years old. Nakatira sa Barangay 96 kay Chairman Loy Lacson. Okay. Ito ang tanong mo, ma'am. Kung ikaw ang magiging Miss Zumba, ano ang iyong advokasya? Advokasya. Ano daw? Ano ang iyong magiging advokasya? Sa akin po, ang Zumba ay maraming benefits sa Laguna. Dahil sa kalusugan, tsaka na Tagalog na Tagalog. Tagalog po. Advokasya. Tagalog. Ano ba yung Tagalog na malala? Ang layunin ko po sa mga nagsusumba, pagpatuloy lang po natin kasi nakakapan sa ating katawan niya healthy. Tapos po, yung isip po natin, yung pagod natin sa bahay, pag dumating tayo ng sumba, nawawala ko kasi isang oras lang, di ba? Nakakalimutan mo lahat yung problema mo. Tapos balik pag-pin mo, Tama. Palakpakan po natin si Ma'am Sonia. Okay, our fourth... Ma'am, dito muna kayo, ma'am. Our fourth contestant, introduce yourself. Hello, good evening. I'm Baby Nuya from Barangay 58.
Bakit mahalaga magsumba? Bakit mahalaga ang sumba sa kababaihan sa komunidad? Mahalaga po ang Zumba, lalo na po sa kababaihan, lalo sa kalusugan natin. Malaking tulong sa isip, sa katawan, sa spiritual, lahat na, pati sa pakikipagkaibigan sa ibang tao, lahat nakukuha natin sa Zumba. Kaya, talagang binibigyan ko po ng oras to, tsaka araw, talaga panahon, para magkaroon po ako talaga ng time para sa Zumba. Thank you! Palakpakan po natin si Ma'am Day. Okay, our fifth contestant. Ganyan mo, Johan. I'm John Ventura from Barangay 58. Okay, tanong. Paano mo mahihikaya ang kapwa mo na magsumba? That's a nice question. Tama-tama sa akin. Dahil meron akong previous na naging sakit at naging inspirasyon ako sa mga kapwa ko survivor. Kasi nakita nila kung paano ko minanifest yung pagkataong ulit. Binalik ko siya na hindi ko inisip kung ano yung nakaraan kong sakit. Kaya na-amaze sila sa akin o naging inspirasyon nila ako na parang, walang sakit, parang walang sakit si ate Kasi para sa akin, pag inisip natin ang sakit natin, doon tayo matatalo. Yun unang-una, yung depression, kailangan nating labanan. Tuwing umaga, pagising mo, parang napakasarap pag naisip mo magsusumba ka. Kasi doon lang natin na-express yung, parang yun na nagiging natin stress pill. Tayong mga nanay, na pag nasa sumba tayo, na once nasabayaw tayo, nakalimutan natin lahat ng problema natin, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan, na parang na-express natin kung ano yung hilig natin. Dahil sa sayaw, na-motivate natin kung ano yung mga feelings natin na hindi natin kailangan problemahin ng mga simpleng bagay. Dahil kung ang pera, hindi ang problema kasi kinikita. Pero yung kalusugan natin, yun ang malaking problema. So yun, sabihin mo ako, nalabanan ko yun. What if pa sa mga kapwa ko na malalakas na walang sakit, na kaya-kaya natin itaguyod yung natin bilang pagkababae natin sa pamamagitan ng pagsusumba, pakikipagkaibigan natin. That's all. Thank you. Thank you, Ma'am Johan. Okay. Next contestant. Ma'am, ano pangalan nila? Good evening to everyone and sa tatlong judges and kay Kagawad Dangla, pati po sa asawa niya. Sa lahat po ng mga kasama ko po sa Zumba, good evening po and Merry Christmas po sa inyo. I'm Marites Cubaco from Barangay 60, Chairman Crisanto Bosba Maliksi. Good evening to all of you. Okay, tanong. Sa iyong tingin, nakakatulong ba ang sumba sa araw-araw mong ginagawa? Sa akin pong palagay, ang pagsusumba po sa araw-araw or sa every Sunday, nakakatulong po yan sa akin. Every Sunday. Lalo-lalo na po sa mga kasumba ko po. Lalo na po sa mga senior citizen, kasi po sila po ay kailangan po nila yun. At sa akin po sarili, kailangan ko po yun dahil po kailangan po na ang ating katawan sa isang oras o 2 oras, meron po tayong ehersisyo sa araw-araw po. Katulad po sa Zumba or sa gym or sa exercise. Hindi po kayo makaatin sa mga Zumba sa iba't ibang barangay. Meron po naman sa YouTube, sa video, pwede naman po tayo doon lang. At saka po, kailangan po natin na hindi po tayo maging hipokrita sa isa't isa at nagsusumba po. Kailangan maging friendship po tayo, matanda man o bata man yan, may kapansanan o wala. Kailangan kilalanin mo at kung nakakatanda po sa atin, kailangan pagbigyan po natin sa harapan man o sa likod. Kailangan igalang po natin sila. Dahil sa susunod na panahon, yun din po, yung age po nila ay maaabot din po natin yan. Mararamdaman
sasabihin po natin, kung yung ginagawa natin sa kanilang hindi maganda, nararamdaman din po natin na, ay, thank you. Maraming Okay, salamat po, Ma'am Marites. Our next contestant. Ano tayo, orasan ko, siguro, makikita tayo mga anyway, habang pakilala kayo. Ay, magandang gabi po. Ako po si Tony Lee, ulit. Ito barangay 60 po. One minute lang ha. Ano ang masasabi mo sa taong nahihiyak magsumba? Ang masasabi ko lang po, ibigay niya yung best niya, huwag siyang mahiya, katulad ko. Hindi ko ako nahihiyak magsumba. Kahit hindi ko ngayon magaling magsayaw, sige lang po, kelpot lang po natin yan. Thank you. Okay, teachers po, pangalan. Good evening, ako si Elena Mapusti. Senior na, 66. Pero sumba pa rin ang sumba. Alam mo, 8 Kailangan lang i-enjoy po. lang natin ang buhay. Tanong ulit, halos pare-pareho lang ang sagot din. Ano ang magandang na itutulong ng summa sa iyong sarili? 7 yun. Ang naitutulong sa akin ng sumba sa aking sarili, sa edad ko 66, kahit hindi ako papagawa ni Altero, dahil dito ako naging masaya. Sa everyday, tapos libre pa sa barangay. Kaya sumba lang po tayong lahat, tanggalin yung mga sakit-sakit sa katawan. Good evening, Merry Christmas sa lahat. Okay, salamat. Salamat, Ma'am Elena. Good evening po sa lahat. Ako po si Marilu, taga Barangay 88. Okay, ano ang tunay na kahulugan ng pagiging Miss Zumba? Ang kahulugan ng pagiging Miss Zumba is maging inspirasyon ka sa iba na ipakita mo yung magandang asal, kung ano yung gusto mong ipakita sa iyo, yun ang ipakita mo sa kapwa mo. Yun lang po. Okay, salamat. Thank you, Ma'am Marilu. Next contestant. Ako si Normita Dalida, Barangay 97. Sa December 24, nandito kayo, birthday ko. Alang handa. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa pagiging isang Zumba dancer? Ang mahalaga sa akin na pagsusumba, lalo akong sumesexy. At ang naging inspiration ko, si Ma'am. Kaya masaya ako pag nagpupunta ako sa kanila eh. Kasi ang dami nila eh. Talagang makukuha ko talaga yung mga sayaw na sa edad ko na ito, nagiging malakas ako. Nawawala yung mga cholesterol. Diba? Kaya dapat kumain tayo ng mga gulay-gulay lang. Thank you. Salamat. Salamat, Ma'am Normita. And our last contestant. Name, please. I'm Marge Molano from Tondo, Manila. Ano ang mensahe mo sa kapwa mo kababaihan? Mensahe mo. Ang mensahe ko sa kapwa ko kababaihan, sana pag ganito na edad natin, kailangan tayo magsumba para sa ating kalusugan. Yun lang. Thank you. Okay, palakpakan po natin si Ma'am Marge. Uli, a warm applause, ladies and gentlemen, to our